Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 15, talata 18 hanggang 21. Ang mga Kristiyano raw, ang mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus, ay katulad ng mga taong lumalangoy ng pasalungat sa alon. Ngunit, ang dapat lamang at karapat-dapat lamang na magpahinga sa pangpang ay yung mga nakipaglaban sa agos ng tubig. At ito ang buhay ng mga sumusunod sa Diyos. Kaya nga, kinapopuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila kagaya ng iba. Ayaw ng mga sumusunod kay Hesukristo na sundan ang ginagawa ng mga taong makamundo. Hindi dahil ginagawa ng marami ay tama na. Kadalasan, ang marami ay larawan ng agos. At napakaraming nilalang ang dinadala at nilulunod nito. Ito ang larawan ng sanlibutan. Unti-unti nang nabubulagan, unti-unti nang nalalayo sa katotohanan. Ang misyon ng isang tagasunod ni Hesukristo ay imulat ang kanyang kapwa, magpahayag ng katotohanan, bigyang linaw kung ano ang tama at mali, at ipakita sa sanlibutang ito kung ano ang kalooban ng mundo. Kaya nga sinabi ni Hesukristo sa Ebanghelyong ito na ang sanlibutan, ang mga tao ay mapopuot sa inyo. Kung paanong kinapuotan ako ng sanlibutan, sabi ni Jesus, ang daigdig din ay mapopuot sa inyo. Sapagkat ang isang taong sumusunod kay Jesus ay hindi na taga-sanlibutan. Totoo na ang kanyang mga paa ay nakaapak pa dito sa lupa, ngunit ang kanyang isipan, ang puso at kalooban ay naroon na sa kalangitan. At ito ang sa tuwinang kanyang ipinagtatanggol. Sa tuwina, ang kanyang mga hakbang ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ayaw makakita ng sandaigdig na nababalot sa kadiliman ng mga taong sumusunod at lumalakad sa liwanag ng katotohanan. Kung ating iisipin, bakit nga ba nag-aapoy sa galit ang sanlibutan sa mga taong nagpapahayag tungkol sa pag-ibig ng Diyos? Bakit nga bang nais wasakin ng daigdig na ito ang mga taong may pananampalataya? Isa lang naman ang maaaring dahilan. Sapagkat ang mga taong sumusunod sa Panginoon Hesukristo ay nabubuhay sa liwanag at may dala silang liwanag. At ayaw ng mga nasa dilim na may liwanag sapagkat sabi ni Jesus, nakikita ang kanilang mga gawa sa kadiliman. Kaya nga ang gusto ng daigdig, dapat ang isang Kristiyano ay humalin tulad sa ginagawa ng makasanlibutang tao. Kung sila ay nasa dilim, dapat daw tayo rin ay nasa dilim. Ngunit hindi ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangan nating tumindig, kailangan nating tumayo sa ating pananampalataya. Kailangan nating magbigay ng patotoo sa kapatawaran at pag-ibig na ating naranasan. Totoo, sabi ni Jesus, tayo ay uusigin, tayo ay
pagsasalitaan ng hindi mabuti. Ngunit katulad ng mga taong lumalangoy ng salungat sa alon, lumalaban sa agos ng mundo, isang araw may konsolasyong darating sa atin. Ang mga karapat-dapat lamang magpahinga sa pampang ay yung napagod sumagwan, lumangoy, laban sa agos ng sanlibutan. At ang kabilang pangpang ay ang kabilang buhay. Ang kalangitan na sa atin ay naghihintay. Inaanyayahan tayo ng mabuting balita ngayon na huwag mapagod. Tumayo at humakbang, sumunod, patuloy sa mga yapak ng ating Panginoon, araw-araw na pumasok sa kanyang kalooban. Huwag tayong matakot, ang sabi ng Panginoon, sapagkat napagtagumpayan na niya ang sandaigdigan. Ang mga sakit, ang mga salitang matatalim, ang galit, ang puot ng makalupang daigdig sa atin ay walang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Hindi nila tayo kayang durugin, hindi nila tayo kayang patayin, sapagkat mayroong handog, isang misteryosong regalo. Dakilang alay ang Diyos, at ito ay ang muling pagkabuhay. Paulit-ulit mang nais patayin ng daigdig ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay paulit-ulit na bumabangon at hinaharap ang buhay. Ito ang regalo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo na lumabas sa libingan, winasak ang kamatayan. At ito rin ang taglay natin ngayong Espiritu dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.